Sa kasalukuyan, bukod sa COVID-19, ang ating daigdig ay dumadaan din sa mga mabibigat na suliranin. Isa na rito ay ang pagbabago ng ating klima. Marami sa ating daigdig ang nag-a-adjust dahil sa pagbabago ng klima. Isa sa mga resulta nito ay ang mabilis na pagtunaw ng yelo sa ating daigdig. Kamakailan ay binalita sa iba't ibang pahayagan na ang yelo ng ating daigdig ay mabilis nang natutunaw. Gamit ang satellite data mula 1994 hanggang 2017, 28 trillion metric tons na ng yelo ang natutunaw mula sa sea ice sheets at glaciers ng mundo mula noong kalagitnaan ng 1990s. At ayon sa data, kada taon mas mabilis na ng 57% ang pagkatunaw ng mga ito kumpara noong 3 dekadang nakaraan. Gamit ang satellite data mula 1994 hanggang 2017, site measurements at computer simulations, napag-alaman na 1.2 trillion metric tons ang yelong nawawala kada taon kumpara noong 1990s na nasa 0.8 trillion metric tons lamang. Ito ay dahilan umano sa patuloy na pag-init ng temperatura sa ating daigdig o yung tinatawag na global warming. Nakaambang 22% sa taunang ice loss ang pagkatunaw ng mga yelo sa mga kabundukan, bagay na talaga raw nakakabahala dahil maliit na porsyento lang ng yelo sa mundo ang tinatawag na mountain glaciers. Lumiliit na rin daw ang mga yelo sa Arctic Sea. Noon lamang nakaraang taon, naitala ang pangalawang pinakamababang lawak ng sea ice sa loob ng 40 taon. Ang pagkatunaw ng yelo sa Antarctica, Greenland at ng mountain glaciers ay nakadadagdag ng 3.5 centimeters sa level ng tubig sa ating mga karagatan. Habang natutunaw ang sea ice, nagiging dark water ito at nag-a-absorb ng solar radiation kung saan ibinabalik nito ang init sa atmosfera. At ang nagiging resulta, lalo pang pag-init at pagtaas ng temperatura sa ating daigdig. Nasa 1.1 degrees Celsius na ang itinaas ng temperatura ng ating daigdig. Simula ng pre-industrial times at sa huling 30 years, 2 beses pa na mas mainit sa global temperature ang temperatura ngayon sa Arctic. Nakakalungkot isipin na habang ang ilang bansa ay nag-uumpisa pa lamang umunlad, ay siya namang paghihirap ng ating daigdig dahil sa resulta ng ating mga ginagawa. Bilang isang mamamayan, nais ko kayong anyayahan na sana sa bawat kilos natin ay isaalang-alang natin ang kalagayan ng ating kapaligiran. Isipin natin na ang ating daigdig ay kailangan pa ng ating mga anak at mga apo sa susunod na henerasyon.